Aralin 4, ang kabiguan ni Don Diego. Nang di bumalik si Don Pedro sa kaharian ng Berbanya, ay inatasan ni Haring Fernando ang ikalawang anak na si Don Diego na hanapin ang kapatid at hulihin ang ibong Adarna. 5 buwan ang naging paglalakbay ni Don Diego at dahil sa hirap ay namatay din ang kanyang kabayo. Nagpatuloy sa paghahanap ang prinsipe, bit-bit ang kanyang baon. Hindi niya inaasahang narating na pala niya ang Piedras Platas. Namangha rin siya sa kagandahan nito at labis na pinagtakhan kung bakit walang dumadapo na isa mang ibon sa kahoy na kumikinang. Nagpahinga si Don Diego sa isang batong naroon hanggang sa dumating ang ibong Adarna. Nasaksihan niya ang 7 beses na pag-awit at pagpapalit ng kulay ng balahibo ng ibon. Ngunit sa lamyos ng tinig ng mahiwag ang ibon ay inantok at naidlip si Don Diego. Napatakan siya ng ipot ng mahiwagang ibon at siya ay naging bato rin. Nagmistulang libingan ang ilalim ng Piedras Platas sapagkat magkatabi ang dalawang prinsipeng kapwa naging bato. Aralin 5, ang pakikipagsapalaran ni Don Juan. Lumipas ang 3 taon at lalong lumubha ang karamdaman ni Haring Fernando. Nag-aatubili ang hari na utusan si Don Juan na hanapin ang dalawang prinsipe at ang ibong Adarna. Nag-aalala siyang baka mapahamak ang bunsong anak. Humingi ng pahintulot si Don Juan upang payagan siyang makapaglakbay at hanapin ang lunas ng ama, gayon din ng dalawang kapatid. Sa takot ng hari na baka maisipan ni Don Juan na magtanan ay pinahintulutan niya ito. Hindi nagdala ng kabayo si Don Juan at sa halip ay naglakad. Naniniwala ang prinsipe na ang matapat na layunin ang magbibigay sa kanya ng biyaya. Nagbaon siya ng 5 tinapay at tuwing makaisang buwan lamang kumakain. Hindi niya alintana ang anumang gutom, pagod at hirap na dinaranas. Panay ang usal niya ng panalangin upang matagalan ang hirap. Birheng Maria, gabayan mo ako sa aking paglalakbay. 4 na buwan siyang naglakbay at tumigas na ang natitira niyang tinapay. Narating ni Don Juan ang kapatagang bahagi ng bundok Tabor. Doon ay natagpuan niya ang isang leprosong matandang lalaki.